O diba? Come to think of it. Paano natuto daw ang isang Sara Duterte sa ganitong klaseng kalakaran? O sino ba kasi ang mga nasa paligid niyan? Ang mga nasa parehong circle? Sina Gloria Arroyo, sina Kibuloy, at syempre ang ama ay talagang sanay na sanay yan doon sa tinatawag na systematic scamming. Yun. At ang talagang na-scam ay ang buong bansa. Yan po ang in-expose ng Congress. Ang sabi kasi dito, systematic scam involving bogus receipts to justify misuse of 612 million or 0.5 million in confidential funds. Napakalaking scam nito. Siguro nagpapaligsahan kasi itong mga katulad na itong si Sara Duterte. Nagpapaligsahan yung mga yan sa laki ng masascam. Okay. Sino ang kapaligsahan? Ang mga katulad ni Kibuloy. Okay. Ang mga katulad ni Arroyo. Ganon din ang sistema eh. Okay. Nakakalungkot na tayo ay dumanas ng ganitong klaseng panggagago sa ating panahon. Panggagago ito. Sabi nga ni Congresswoman Luistro, Attorney Jerville, sabi niya, bawat piso ay ginamit sa maling paraan para tayo ay gaguhin. Sabi, tayo po ay na-scam sa pamamagitan ng libu-libong ARs na basta-bastang dinoktor at gawa-gawa lang. Okay. Nanggigigil pa rin ako pag naiisip ko yung libu-libong dinoktor na resibo minadali dahil siguro kailangan ng isubmit sa COA. Malapit na ang audit report siguro. Anyway, kung paano man yan, paano ang proseso dyan. Basta-bastang dinoktor at gawa-gawa lang. Sana kahit papano, sana kahit papano, kumupit man lang. Diba? Yung nauso dati yan sa mga politiko rin eh. Alam ko, may mga politiko pa rin na kumikickback. Sabihin na natin, kickback. Ibig sabihin, namumorsyento, kumukuha talaga ng porsyento sa bawat proyekto. Pero ito hindi. Talagang nilimas. There is only one person in the middle of the issues surrounding the anomalous utilization of confidential funds. The mastermind, Sara Duterte. Hindi ko siya matatawag talagang Vice President. Itong mga sinasabi ko ay nakikita, nababasa, at balita rin po. Ito po ay hindi gawa-gawa. Ito po ay hindi ko rin opinion. Okay? Hindi ko lang basta-bastang sasabihin. Dahil lahat ng ito ay may basihan. Lahat ng ito ay alam rin ng buong sambayanan. At siguro, dahil tayo ay may mga followers din dito, yung iba sa atin, baka hindi masyadong aware, at least kahit papano, nalalaman nila kung ano yung totoo tungkol sa mga Duterte. Hindi rin to matatawag na paninira. At bakit? At bakit natin sisiraan yung mga taong walang kasalanan? Sabihin na natin. Yung mga ganito, hindi na to paninira eh. Katotohanan kasi, ang katotohanan kasi ay dapat malaman nating lahat. Dahil may karapatan tayong malaman. Dahil mas masayang mamuhay sa katotohanan kesa sa kadiliman at sa kasinungalingan. Good luck.